Morning everyone. So, ano nangyari kahapon? So, na-take profit naman by God's grace. Yesterday, yung recording natin is around, nandito na ako. Nakapag-enter na ako, no? So, that's around 9 a.m. Japan time, and that's 8 a.m. Philippine times. So, na-hit yung ating take profit. So, sabi ko kahapon, nung Monday, is andito yung price nung sinimulan natin tong ating gold box strategy analyzation, no, for intraday. And then umaakyat yung gold dito kalaki, pero hindi ako nag-buy. And then sabi ko kasi nga meron tayo rito recent high na gusto ko niyang i-break para madaling makita. So ito yung gusto ko niyang i-break dahil nag-create siya na during that time. From here, umakyat doon, bumaba dito. Tapos, nag-create na siya ng higher low. Diba? Dito is downtrend siya. Umakyat doon, pagdating dito, nag-create siya ng higher low, pero hindi siya nag-create ng higher high. So, gusto ko siya mag-create ng higher low and higher high para magbago yung structure, para sabihin natin nasa buy market na tayo, di ba? So, during that time, nandito tayo. Ngayon, sabi ko, around here, I think. Sabi ko, gusto ko siyang mag-break and mag-retest kung talagang mag-hold yung pagkaka-break niya rito, tutuloy siya paakyat. So, hindi tayo nag-trade dito. And then, yesterday, sabi ko, magbabay ako. It's because of the condition has been met na daily is sell, 1 hour is sell, and 10 minutes is sell. So, nag-sell tayo. Sabi ko ba? Okay, sorry. So, yun nga. Sabi ko yesterday na mag-sell ako. It's because the conditions were met at that time na nag-share ako. Ngayon, by God's grace nga, sabi ko rin na mag-break even ako doon sa pagdating niya dito at hindi naman siya bumalik sa break even by God's grace. Kasi nga, if we have a gap here, asahan na babalikan at baka yun na yung ending. Baka dun siya umakyat. So, pero hinold ko yung aking take profit dito. Hinold natin yung take profit natin dito. That's the previous day pivot area, this one, no? Para at least maging 1:2 yung ating risk and reward. Ayun, ito yung box, 9 o'clock box. 9 o'clock box. 8:49. Okay. So, medyo mataas pala yung nilagay ko. Okay, around here pala ako nakapag-sell. Okay. So, around there. Yan, around dyan. Tapos, naglagay din ako rito na ano ba dito? Abang sa buy. Kasi nga, kung mag-break siya uli doon, baka magtuloy na. So, yun naman yung ating buy position. So, nagtuloy-tuloy naman siya hanggang dito sa S3, no, yesterday. And ang galing-galing. So, ibig sabihin, na-break niya pa rin to. Na-break niya pa rin yung low, yung low nung last week and yung lower pa nun. So, na-break pa rin niya, no. So, nagkikreate pa siya ng lower low. Natin. Tapos, nagulat lang ako pagbukas ko, meron ganitong kalaki. Okay, so, takot na mga candle sa umaga. Napapatay sa open trades mo. Tingnan natin yung daily. So, yung mga guhit sa baba na nakita nyo is actually 4-hour SNR. Yung 4-hour SNR is nagsakto naman siya sa mga closing, body, and wicks nung mga candle. And sa baba, nakita natin na nirespeto yung mga 4-hour SNR. So, yun yung mga lines na yun. So, ito yung line ko, di ba? Yung 4-hour SNR is actually sakto siya sa pivot. No? Tapos, dun siya nag-pinpoint and then nag-reverse dito. Kita mo? Dito nag-reverse to. Tapos, medyo struggle dito, pero nung pag-break niya,
binirake niya yung S3, pero nag-pinpoint siya sa 4-hour SNR ko. Diba? God is good all the time. Sa ko ba kinuha yan? Ba't kaya nag-pinpoint yan? Natin sa 4 hour. Saan galing yun? Kaya meron ako lang dyan mga, ayan. So, para madali lang makita, dito siya galing. Dito siya galing sa body nung dito. And then dito. And then ito. And then balik yung mga EMA para hindi kayo malito. So, yan lang siya. So, yung mga 4-hour SNR, yung mga obvious na pwedeng puntahan. Ito, kasi tatlo sila rito. So, dalawa rito nag-touch dito. So, ito na yung aking binigyan ng pansin, which is eksakto naman sa S2. Pinakita ko. Tapos, sa taas naman, so, dito, kasi nga, doon maraming touches, no? Yun lang. Okay, so that's the 4-hour SNR. Minarkan ko lang siya para doon ako pwedeng mag DP or stop loss. Okay. So again, sell bias pa rin. So the daily natin, ito pa rin candle na to is nag-hold pa rin nung ating bias na sell. Okay? So, sell pa rin dito. So dito, nag-move siya ng actually yesterday from the very top closing nung previous day hanggang around 86 pips the max. So, nag-move. And then today is nag-start siya sa gitna kasi nga merong malaking manipulation na nangyari in the morning, right? So nag-start siya sa gitna. Okay? So 1 hour daily natin napakadali. Daily lang is ang bias ng daily is sell. And then 1 hour. So, teka lang. Tingnan ko lang kung merong mga, wala naman siguro. Parang wala namang masyadong movement. Gusto ko lang, ito yung nangyari pala. Ito yung kanina pinakita ko, nag-pinpoint siya dito sa body na to, which is sakto doon sa 4-hour SNR ko. Ito yung nirespeto niya. So, hindi na siya nakarating dito. Sa next. So, 1 hour natin. So, ito yung 1 hour. So, ang nakakalito naman yan, coach. Paakyat pero pababa. Kumbaga, umakyat siya pero red candle. No? So, so, ang ating 10 minutes. So, in short, ng 1 hour is consolidation. Consolidation ng 1 hour. And then, 10 minutes time frame. 10 minutes is ito yung 9 o'clock o 8 o'clock Japan. 8 o'clock Philippine time. Ito siya. Ito siya. So, kung saan siya magko-close, doon ang entry. Pero, dahil ang 1 hour is consolidation, so, in short, wala munang entry hanggat, teka lang, yeah, wala munang entry. Hanggat yung 1 hour natin is maging okay. So, pakita ko lang sa inyo yung 1 hour yesterday, nung Monday. So, ito yung 1 hour ng Monday, diba? So, nag-consolidate siya. So, dito, kala mo siya, pwede na siya magtuloy ng pababa, pero nag-consolidate pa rin siya. It's because nga, itong malaking movement na to ng 1 hour, hindi pa kaya masyado ng seller na ibagsak yung price. And then, while pakita ko sa inyo yung RSI, meron pala actually tayong rito, divergence sa 1 hour. Kasi if you're going to look at this one and this one, is actually diretso lang siya, diba? Pero yung dito sa taas, yung over here, is medyo pababa siya. So, hindi siya as obvious as yung sa mga nakaraan. Kaya, meron din siyang hint na pwede talaga siyang bumaba dito. No? Medyo humihina yung volume dito. Okay. So, excuse me. So, parang ni-retest na lang itong area na to and then bumaba lang din talaga siya. Okay. Nakita daw, may plate niya, meron ditong pending order siguro na kailangang ma-fulfill.
pagka-hit doon, na-fulfill yung pending order, bumagsak yung market, and then, syempre, alam nyo naman, pag biglang bumabagsak, nagre-retrace. So, nagre-retrace hanggang doon, more than kalahati. Tapos ngayon, nagko-consolidate. So, medyo delikado pang mag-trade. Yeah. So, yun lang. Yung kahapon talaga yung ating chance. Kasi nag-consolidate dito eh. Hanggang siya sa SNR, nag-consolidate siya, nilitas niya yung SNR, and then bumagsak siya rito, and then binrake niya to, yung hinuhold niyang low, diba? Na-break niya doon, sakto sa 9 AM natin box, na-break siya, so maganda siya talaga opportunity, sa 1:2 lang, no? Actually, kaya pa nga ng 1:3 eh. Yung kahapon. Ngayon, again, back na naman tayo sa sa consolidation. So, hindi kasing aggressive yung market ng gold kasi nga ang dami nangyayari sa mundo. Lagi naman marami nangyayari sa mundo. Pero makulit lang talaga kasi si Trump. So, kaya ang nangyayari ay gagawin ng market ang gagawin niya. Diba? So, magre-react lang tayo. So, according sa strategy, tayo lang natin yung 1 hour. Siguro, tinan natin yan. Kailan kaya ito mabibreak? Siguro mabilis, medyo madali-daling tingnan is because, tinan natin na. So, sa 1 hour, parang ito pa yung ipa-break niya na MS. Diba? Para masabi natin na pababa na siya. Sa 10 minutes naman, kung medyo maliit lang yung mga take profit na gusto nyo makuha, same din eh. Dito rin siya magbe-break. So, pag nag-break siya rito, pag nag-break siya around here, tapos, sama pa to. Yeah. Medyo delikado pa. Kung masya-short mo to, dito ang stop loss 1:2. Alanganing makuha ngayon ng 1:2 yung right at this moment. Ako kasi nga because of this it's creating high, low, high. Kung bababa man siya, siguro pinakamalayo na dito, and then high again. And retest again that area. Yeah. So, pag wala ngayong umaga, mamayang 2:00 sa Japan, so that will be 1 AM sa Philippines. Same. Baka doon na yan magkaroon dito na around box. Kung bababa siya at least medyo mas malakas yung confluence natin na there's meron ng sellers in the market na pwedeng magpabagsak. Or, pwedeng dito. Pero hindi ako magbabay. Ito mangyayari dyan sa pero hindi ako pwede mag-buy ngayon because the bias of the daily according dito sa strategy na to. Yung strategy na to, ang daily natin is sell. So, this strategy will not allow buy entry. Yun lang. Okay, bye everyone. God bless you. Jesus loves you. Bye.